Gustong-gusto ko matuloy impeachment para mabigyan natin pagkakataon si VP Sara na maisabi niya yung kanyang side. Sabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kung pagbabatayan pa rin ang police report na sinasabing peke ni Castro, lumilitaw na kasinungalingan din ba ang report ng medical examiner na cocaine effect ang dahilan ng pagkamatay ni Tantoco? Dadagan ang Balita News Update. Welcome back mga kabayan. Nagbabalik na naman tayo dito sa ating munting bahay para maglahad na naman tayo ng totoo at komprehensibong balitaan sa loob ng 24 oras. At ngayon po ay ating pag-uusapan. Ito na naman naging pahayag ni Auntie Claire nyo mga kabalitaan na di umano ay isang fake news na lumalabas na mula sa Beverly Hills Police Department na kung saan ay para bagang nabanggit dito ng isang reporter na kasama sa entourage itong si Liz Satanas nung pumunta doon sa Amerika na itong si nagurgor na si Tantoco mga kabalitaan. At itinanggi ito ni Au Castro. At ang tanong po ba, saan po ba nakadikit ngayon si Auntie Claire mga kabalitaan? Diyan ba sa Malacanang o sa First Lady lamang ito mga kabalitaan? Parang ipinagtanggol niya dito si Liz Satanas. Parang doble yata yung trabaho nito at baka dobling sahod nito mga kabalitaan. Maliban sa pagiging spokesperson ni Bonget at dyan sa PCO, ay baka spokesperson na rin ito ni Liz Satanas mga kabalitaan. At bago tayo tutungo dyan mga kabalitaan, unahin muna natin itong impeachment laban kay VP Sara Duterte na kung saan itong si Raffy Tulfo ay mistulang hindi naintindihan kung bakit ito nagkakaroon ng debate diyan sa Senado. At ngayon ito ay gusto niya ring ituloy ang impeachment. Parang hindi niya naintindihan kung bakit ito nagkakaganito ngayon, nagkaletse-letse yung House of Retaliation. So pakinggan natin mga kabitan at ating bibigwasan itong si Raffy Tulfo dahil nga po ay interesado siyang marinig daw ang magiging sagot ni Sara Duterte. Pero hindi niya naintindihan kung anong ginawang hakbang ni SP Cheese Escudero patungkol dito at sa ilan pang mga senador na kung saan ay parang nakikita nila na ito ay may plano talaga nila na mawala si Inday Sara Duterte sa larangan ng politika sa ating bansa. For now, sinasabi nga niya na inosente siya. So, let her prove it na inosente siya. Tutol si Senador Raffy Tulfo sa dismissal ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte bago pa man ang presentasyon ng mga ebidensya. Ito ang tugon ng mambabata sa plano ni Senador Ronald Bato de la Rosa na paghahain ng motion para i-dismiss ang kaso. Paliwanag ng senador, maraming aligasyon laban sa Vice Presidente, kaya mas magandaan niyang mapatunayan ni VP Sara na inosente siya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng paglilitis. Gustong-gusto ko matuloy impeachment para mabigyan natin pagkakataon si VP Sara na maisabi niya yung kanyang side. Okay, so komentaryohan natin dyan mga kabaitan. Itong si Raffy Tulfo, ang naintindihan niya lamang itong mga aligasyon ng House of Retaliation mga kabaitan. Hindi niya po ito talaga siguro naintindihan kung bakit nagkakaroon ng pagdidebate na kung matuloy ba o hindi. Nakafocus lang siya sa mga akusasyon ng buhaya dyan sa Kongreso. Sana man lang binasa niya, pinag-aralan niya, at tinanong niya si Cheese Escudero kung hindi niya naintindihan yung mga sinasabi ni Cheese Escudero na malalim na mga salita. Sana tinanong niya, ba't ba ginagawa niyo ang ganitong impeachment na sana matuloy? Kaya nga hindi ito matutuloy at partially dismissed na ito mga kabalitaan. Dahil una, pinagdidebatehan dito kung paano nila ginawa itong impeachment. Paano nila in-impeach Inday Sara Duterte? Napaka-unfair sa side ni VP Sara Duterte na i-impeach na lang basta-basta diyan sa House of Retaliation na hindi naman sinunod kung ano talaga ang tamang proseso sa ating konstitusyon sa pag-impeach sa isang impeachable official sa ating bansa. Itong ewan ko lang, dati idol ko to parang ngayon, parang naging ub-ubrin to mga kabitang sa usaping impeachment. Ang naririnig niya lang mula sa kabila na alam niya naman na interesado silang patalsikin si Inday Sara, burahin ang pangalan ng mga Duterte sa larangan ng politika sa ating bansa,
ay ito isang sumang-ayon din na ituloy ang impeachment. Maari ho yang matuloy kung may probable cause at the same time sinusunod ang tamang proseso. So ito, pabida-bida rin itong matandang ulupong na ito mga kabalitaan. Ha? Pero hindi naman naintindihan kung bakit ito nagkakaroon ng pagdidebate kung sila ba ay may paglabag sa 1-year bar at sinusunod ang proseso. Kaya nga, pumasok na rito yung Korte Suprema dahil nakitaan ho ito ng butas ng Korte Suprema na kailangan ho nilang ipresenta sa kanila mula ho sa House of Retaliation, diyan sa House Prosecutions, ang mga kaukulang dokumentong hinihingi ho nila para makita kung ito ba ay legal yung ginawang pag-impeach kay VP Sara Duterte. Mas maganda di ba ma-clear niya yung name niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at mapapatunayan na inosente siya as opposed to yung mababasura before na magkaroon ng hearing sa impeachment. Nauna nang sinabi ni Senador Bato na kapag nagbukas na ang sesyon sa 20th Congress, una niyang kukwestiyonin ang jurisdiction sa impeachment case. Ngunit para kay Senador Raffy Tulfo, hindi na dapat ito pinag-uusapan dahil mayroon ng jurisdiction ng impeachment court sa kaso. Magkakaroon talaga ng hearing sa impeachment. It's just a matter of, siguro may mag-hearing na matidismiss yan o ibabasura. Now, I'm not for it. Ang gusto ko magkaroon ng trial. Sinabi rin O di ikaw ang maghanap ka ng kasamahan mo na kakampi sa'yo para matuloy yung impeachment. So, wala rin itong angat rin to sa usaping impeachment kung ano yung nakasulat sa saligang batas. Tama ho naman sinasabi, in fairness naman ho kay Tulfo, na dapat matuloy ho itong impeachment. Kaso nga lang, paano ho maitutuloy ho ito? Paano ho ito itutuwid sa 20th Congress? Unang-una, kung batas yung pag-uusapan, hindi ho yan nakasaad. Pagkatapos yung 19th Congress, kung ano yung mga natitira ho dyan na hindi ho nila nagalaw, ay wala na ho yun. Wala na rin ho yung impeachment case laban kay Sara Duterte. So pangalawa ho, ang proseso po ba ay nasunod talaga sa kanilang pag-impeach kay Sara Duterte? Diyan pa lang magsisimula yung argumento. Ba't hindi ho ito pinag-aralan ni Raffy Tulfo bago ho siya nagsalita ng ganun-ganon? Dapat pinag-aralan niya. Tama ho yung sinasabi niya. Dahil nga may nag-impeach sa kanya sa Kamara at merong articles of impeachment. Pero in fairness po at sa parte ho ng mga Duterte ay napaka-unfair ho mga kabalitaan, napaka-bias ho. Ganun-ganon, pwede na lang pala na hindi susundin ang proseso sa impeachment. At kahit sino, pwede palang tanggalin basta-basta na lang ho. Ganun po talaga. At willing ho si Inday Sara Duterte na magpaliwanag kung ma-dismiss na ho itong impeachment, handa pa rin ho siyang umarap sa publiko at doon niya ipapaliwanag lahat. Kaya nga nakialam na ng Korte Suprema dito mga kabitan dahil nakita ho nila na may lapses yung ginawa yung mga prosecutions or prosecutors dyan sa Kamara. ni Senador Raffy Tulfo na tapos na ang usapin kaugnay ng issue sa delaying tactics sa pag-usad ng impeachment proceedings. Dahil unang pagkakataon na magiging Senator Judge, pinaghahanda ang mabuti ni Senador Raffy Tulfo ang napipintong pagliliti sa Vice Presidente. Kumukonsultaan niya siya sa ilang abogado at dating justices ng Sandigan Bayan at Korte Suprema upang magkaroon ng sapat na kaalaman at makagawa ng intelihenteng desisyon. Asher Cadapan Jr., UNT. Yun lang pala Dapat mangonsulta ka nga mo. Sabi ko sa inyo, dapat konsultahin nyo muna si Chis Escudero, sino yung mga mambabata, sino yung nasa Korte Suprema, yung mga retired na mga huwes. Dapat magkonsulta, hindi basta-basta magsalita ka na lang ng ganun, tapos hindi mo pala alam kung ano talaga yung totoong nakasulat sa batas. Napaka-unfair ho yung magiging decision nyo po mga kabaitaan. Pero tandaan ho natin, sa 2028 mga kabaitaan, never na ho tayo kay Raffy Tulfo. Ako, never na ho ako kay Raffy Tulfo. Pasensya na ho kayo kung idol nyo yan. Hindi na ho natin isasama yan sa boto ho sa susunod na 2028 elections, presidential elections mga kabalitaan. Anyway, dito muna tayo. Balita muna tayo mga kabalitaan sa Net25. Dahil nga po ay itinanggi, pinabulaanan ho ni Au Castro, ni Auntie Claire ninyo, ang pagdawit ho sa kanyang amo. Ewan ko ba kung dalawa palang amo niya nito, si Liza at saka itong si Boy Singhot, mga kabalitaan. Saan nga ba nagtrabaho itong si Auntie Claire nyo? Nakakaalata na ho tayo mga kabalitaan. Sinisilbihan niya po itong si Bongit, yung PCO, at itong si Liza Tanas, mga kabalitaan. Pakinggan ho natin yung balita ho ng Net25. Maring pinabulaanan ng Malacanang ang lumalabas na police report at nagdadawit kay First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Juan Paulo Tantoco. At nilinaw rin ng palasyo na hindi po nagkasama sa hotel room ang First Lady at si Tantoco kung saan po namatay ang negosyante at hindi rin ito kasama sa official entourage ng unang ginang. At dahil dyan, pag-aaralan ngayon ng Malacanang ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nasa likod nito na binansagan naman ng Malacanang ng mga obstructionist. So, sa panahon ng ito mga kabaitaan, maniniwala na ho tayo na balat sibuyas ho yung administrasyon.
Kaya yung ibang mga aliporis niya, naging balat sibuyas na rin ho mga kabataan. Kasi pag may mga akusasyon, ay sasampahan agad ng kaso. Tinatakot ho yung mga naglalabas ho ng totoong mga impormasyon. Para sa kanila ay hindi ho totoo. Fake news mga kabataan. Pero itong police report na ito ay sinabi pang fake news kasi may dinagdag. Kung may dinagdag o wala, ang importante yung resulta ho na lumabas na ito na na-overdose talaga si Tantoco sa kanyang paggasingot dyan sa Beverly Hills mga kabataan sa isang hotel matapos ho itong dumalo sa MIFF na kung saan kasama ho itong si Liza Tanas ayon pa ho sa mga naunang report. But ngayon lamang ho mag-react itong si Au Castro na hindi kasama ho. Nung lumabas na ho yung resulta ng investigasyon at yung findings ng ikinamatay ho ni Tantoco, sa kanya pa dito sinabi na hindi daw kasama sa entourage itong si Liza Tanas at itong hindi magkasama itong si Tantoco mga kabalitaan. Report mula kay Eden Santos. Ito Ang matindi to. sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Fake news! Yan ang sinabi ng palasyo kaugnay sa isang police report na kumakalat sa social media kung saan nakalagay sa ulat na kasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa hotel ng matagpuang patay ang negosyanteng si Juan Paulo Tantoco. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na idinagdag lang ang impormasyon na nasa Facebook na may guhit na kulay pink. Ang tinukoy na peke ni Castro ay ang bahagi ng report na kasama umano ng biktima sa hotel room si Deputy Social Security Dina Arroyo Tantoco, asawa ng biktima, First Lady Liza Araneta Marcos at Alexa Miro na umano'y rumored girlfriend ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Idiniin ni Castro na hindi kasama si Tantoco sa official entourage ng unang ginang. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionist para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Okay, fake ko daw tong police report, yung may nakaukit na pink or pula ba yun? Okay, kung sa tingin ho nila sana, ito sana ang gagawin ni Auntie Claire nyo mga kabitan. Itong si Asong Ulol, no? Ganito ho sana ang gagawin niya. Dapat siya mismo ang magpapatunay kung ano ho yung konteksto, kung ano yung format na lumabas na report mula ho sa Police Department ng Beverly Hills. At ipinapakita niya sana dito sa kanyang press con. Oy, ito yung lumabas lumabas ito sa social media guys. Dapat hindi ho galit kasi yung salita niya, pabalang na nga, yung mukha niya ay parang naging mukhang pusa na mga kabaitan, parang tipong gusto ng mangagat sa mga nakaharap niya diyan na mga press corps mga kabalitaan. Ipinakita niya sana, oy, tingnan niyo yung pagkakaiba, ihahambing natin lumabas sa social media. Ito yung totoo, ito yung nakuha namin mula ho sa Beverly Hills Police Department at ito yung lumabas sa social media. Para kapani-paniwala ho yung kanyang sagot. Mas lalo hong naging fake news peddler ho itong Au Castro na ito dahil nga hanggang salita lang. Mahilig talaga to sa maritesan. Mahilig talaga to sa chismis. At sinasagot niya ho rito na at pinabuluanan na itong lumalabas na police report ay may ibang taong gumawa. Sino po ba ang gumawa ho nito? Kalat na ho ito sa social media. Ba't hindi nyo hiningan ng reaksyon yung Beverly Hills Police Department para makapagbigay linaw at kayo mapapadalhan ng official statement at para maipakita nyo sa taong bayan na nag-aabang ho sa kasong ito dahil hiyang-hiya na ho kayo at kahit ano pang gagawin yung kasinungalingan dyan, hindi pa rin ho kayo makakalusot dahil napapaligiran na kayo sa inyong kasinungalingan dahil ang mga taong bumabatiko sa inyo ay panigo sa katotohanan. Yun po ang katotohanan ho dito mga kabaitan. Now, ang tanong ho natin mga kabaitan, itong si Au Castro, saan nga ba? Ulit-ulit ko pong sinasabi, paulit-ulit ko pong tinatanong yung sarili ko. Saan nga ba to talaga nagtrabaho si Au Castro? Nagtrabaho ba to kay Liza Tanas? O sa kanyang among si Boy Singhot mga kabalitaan. Mamaya ho, titirahin ho natin to si Au Castro sa pamamagitan niya kanyang mga pagsagot at ibabalik ho natin sa kanya yung mga tanong na ito at atin pong ipagbigay linaw na para mamulat ho ito sa katotohanan si Au Castro. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una,
Si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL or ni So yung lumabas sa sa report na yon ay kasama, di po ba? Pati yung asawa yata yon at sino pa ba yung mga kilalang individual? Sabi niya hindi daw kasama. ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating Hindi nga. spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Dagdag pa ni Castro na sa ibang hotel tumuloy si First Lady Liza at hindi sa hotel ng biktima. May ibinigay din anyang security service ang US bukod sa mga kasama niyang Presidential Security Group o PSG. Okay, ito guys. Ito ang masasabi ho natin sa naging sagot ho ni Liza at magiging sagot niya ho rito. Hindi daw kasama ni Liza Tanas itong si Tantoco sa hotel. Kahit sabihin ho natin magkahiwalay ho sila, kung sila ay magkakasama ho dyan, ha? Kasi nga sabi mo hindi kasama sa entourage ba't naandyan ho si Tantoco? Yun ang tanong. Coincidence lang ba na nagkita ho sila dyan sa event na yan sa Amerika? Kahit sabihin mo pa, Au Castro na wala ho at hindi magkakasama sa hotel na tinutuluyan ni Tantoco, hindi ba maaaring pagkatapos ng event ay pwede ho silang magkita doon sa isang hotel kung saan nangyari yung krimen? Ito'y tanong lamang ho. Napakalapit lang ho ng lugar ho dyan. Nasa Amerika lang ho sila pareho. Kung yun ang pagkakapaliwanag mo at yun ang inyong rebuttal sa mga akusasyong ito, napakababaw mo namang mag-isip at magpaliwanag, Au Castro. Kahit ako naman, hindi kami magkakasama sa isang entourage pero magkakilala ho kami sa Pilipinas, isa ho yung budhi ho namin. Sabihin natin, si Juan de la Cruz may bisyo. Alangan naman si Juan de la Cruz, pupunta sa isang tao sa isang lugar, nakakilala niya na hindi ho sumisinghot ng pulburon. Siyempre pupunta ho kayo. So may pagkakataon ho talagang magkikita-kita ho sila. Sabihin natin, si Liza hindi gumagamit ng pulbuan ng cocaine o ng harina. Gumagamit yung kasamahan ho niya. Tandaan niyo po, siya po ay First Lady ho. Unang ginang ho ng ating bansa. Asawa ho ni Ongit. Hindi niyo ba pwedeng pagalitan yon? Hindi ba niya pwedeng sawayin yung mga taong yon? Ba't hinahayaan niya lang na mangyari yung ganun? Sabihin natin, hindi naman niya alam na ganun ho ang mga pangyayari ho doon. Pero, magkakasama ho sila. Sila ho ay andyan sa Amerika. At hindi pwedeng, hindi mo sabihin na magkalayo lang sila, hindi sila nagkikita dahil nga iba ho yung pakay nila. Imposible ho yun, magkakasama sa isang administrasyon tapos hindi magkikita-kita. Pero ang question dito, ang issue kasi dito mga kabaitaan, itong lumalabas na police report. Kasi nga, dihado na ho sila dito. Galit na galit ho sila dito dahil bistado na ho yung kanilang kalukuhan. Mantakin nyo po, sa administrasyong ito, ang dami palang adik. Hindi magsisinungaling yung ebidensya. Police na nga yung nagsabi dyan sa Beverly Hills Tapos sasabihin pang fake news mga kabalitaan. Yun ang napakahirap pong intindihin talaga mga kabalitaan sa tao talagang may pinoproteksyonan at naandun ho siya sa maling grupo na nabibilang mga kabalitaan. Ang tanong po ho natin, bakit nga ba ito panay tanggol? Itong si Au Castro kay Liza Tanas, ano bang connection meron ho sila? Na alam naman ho natin, isa ho itong undersecretary ng PCO at spokesperson talaga ni Bongit. Tandaan niyo po, itong si Liza Tanas, mga kabalitaan, bumiyahe ho sa Amerika. Ang tanong, kaninong gastos po ba ho yun? Parang pribado yata yung event na yun, hindi naman sa gobyerno yun So ang gagawin mo sana, Au Castro, let her explain to the Filipino people why her trip to LA paid for by government. Ganun lang po yun Hindi ikaw yung magpapaliwanag sa naging problema ho ngayon ni Liza Tanas. Dahil iba ho yung iyong responsibilidad. Nasa gobyerno ho kayo. Yung lakad na iyon ay isang pribado, kumbaga, ibig sabihin ho natin mga kabalitaan, although kahit siya po ay asawa ng ating Pangulo, ay tinutukoy ho natin na ang gasta ho nito ay sa gobyerno ho mga kabalitaan, malamang ho yan. So hindi na ikaw yung ngawa na ngawa dyan, na dinipinsahan mo pa yung First Lady, na mali-mali naman yung pagpapaliwanag mo, at ewan ko lang kung sinong advisor nyo dyan na ikaw man sana ay magdala lamang ho ng balita sa administrasyong ito, subalit ikaw ay talagang nakipagbardagulan ho sa mga kritiko ni Bongit na sinasabi mo pang mga
propagandista, nagmamarunong, pagkatapos nito ay sinasagot mo ng pabalang, ikaw pa yung nagagalit. Alam naman natin na dalawa ho yung sinisilbahan nitong si Au Castro. Ngayon, dito ho talaga natataranta na ho itong administrasyong ito sa usaping pagkamatay dahil sa overdose itong si Tantoco, mga kabaitan. Malaking kahihiyan ho ito, hindi lang sa ating bansa. At marami na hong mga taong nakakaalam na ang aligasyon na ito ay totoo. Dahil sa nagiging aksyon ho ninyo at reaksyon ninyo na kayo'y nagagalit na pakikiusapan itong si Bungit na mag-hair follicle drug test para matuldukan ang isyong ito patungkol sa pagiging mahilig suminghot. Hindi sa utot ng demonyo, pagsisinghot ho ng harina, mga kabalitaan. Di ba napakahirap pong ipaliwanag pag kayo ay talagang panigo sa kasamaan? Napakahirap po ipaintindi sa taong bayan dahil hindi nyo alam kung saan kayo lalabas. Dahil kayo ay talagang nakukulong na ho sa inyong mga kasinungalingan na tila bagang pinaninindigan nyo pa na kayo ay tama, subalit ang karamihan ay nagtitiwala, ay naniniwala ho na kayo talaga ay may mga ginawang kabalastugan, kababalaghan sa ilalim ho ng administrasyong ito, mga kabalitaan. Dumalo rin ang unang ginang sa konsyerto para sa Filipino noong March 8 ng hapon hanggang gabi kasama si Tourism Secretary Cristina Frasco. Okay. So dumalo, May March 8 hanggang gabi. Bakit? Pag mga ano bang sinasabing hanggang gabi? Wala naman sinasabing natapos ito ng alas 12 ng madaling araw, alas 11 ng gabi. Paano pag natapos ito ng maaga at nagkita-kita ho sila doon sa isang lugar kung saan nangyari yung krimen? Hindi ba natin pwedeng i-anticipate yung mga ganung pangyayari? O ba't kayo nagagalit? Panay nyo depensa at ginawa nyo pang masama ang mga naglalahad ng mga impormasyon patungkol ho sa isyong ito? Ba't ayaw nyo sagutin sa tama at magpapaliwanag ng gusto at maglalabas ho ng ebidensya? Para naman, upang sa gayon itong issue nito ay tuldukan na rin. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Oo nga, tama nga. Meron nga event na yan, March 8 na nangyari yun, March 8 ng gabi, di ba? Tama ho yun, tama yun. Madaling araw na na-discover, kung hindi ako nagkamali, mga March 8, March 9 siguro, na-discover na yun. Siyempre, gabi yun, hindi naman buong ang gabi hanggang kinabukasan natapos itong event. Siyempre, may pahingahan ho yun. Siyempre, nagpahingahan yung tao at natapos ho yung event. O, malay natin, baka nagkita ho sila. Nandun ka ba? O baka yung mga sinasabi mo, nire-rely mo lang sa, o nakuha mo lang sa mga gustong proteksyonan si Liza Tanas. Kaya ayusin mo rin yung pagpapaliwanag. Ang ginawa mo ay pangangaway, kinokontra, at binabastos nyo ang taong may karapatan namang bumatikos sa administrasyong ito dahil kayo ay bayad ho ng taxpayers. O kung sasabihin natin may aligasyon, bayad ng taxpayers yun paid for by government yung biyahe niya. Pangpalapas ho kayo ng ebidensya na hindi ho yun mula sa gobyerno. Pera ho yun ni Liza Tanas. Ganun ho sana. Kung ano mga isyong ipinupukol sa inyo, yun doon hanggang doon lang ho talaga kayo sana. Ikaw lang kasi nagpapahaba sa isyong ito dahil sa pang-uugali mong napakahudas ka rin. Kaya ho, mas lalong bumabagsak. Sa bagay, ngayon parang tumaas yata si Bungit ng 10%. I'm not sure. 10 to 18%. Tumaas ho dahil katantoko, mga kabalita. Tuloy ho tayo rito. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Kung pagbabatayan pa rin ang police report na sinasabing peke ni Castro, lumilitaw na kasinungalingan din ba ang report ng medical examiner na cocaine effect ang dahilan ng pagkamatay ni Tantoco? Itong tanong nito ni Eden Santos, although si Eden ay binabastos na ho dyan sa Malacanang nung una pa lang. Ngayon, dinadaan hong rebuttal ni Eden, yung wristback ni Eden, dinadaan sa pagre-report. Kaya ito, diretsahan siyang nagtanong ho sa report na ito, patama ho kay Castro kung ano magiging sagot niya ho dito. Fake din po ba ang naging resulta ho sa autopsy report or sa police report na ang ikinasawi ho dahil sa overdose ng paggamit ng harina? Start ang mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose
up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Sa batas ng Los Angeles County, krimen ang possession ng cocaine. Una rito, sinabi ni PCO Secretary Dave Gomez na private matters ang kaso. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-involve po kay First Lady dun sa Tantocos death? Tantocos death? Yes po. That's a private matter. I cannot comment on that. Pag-aaralan na ng Malacanang ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nasa likod ng kumalat na Peking Police Report. Eden Santos para sa Ayun. Sa ngayon, hindi ho tayo maniniwala mga kabaitaan na ito ay fake news. At kung may fake news man ito sa report nito ng Police Department, ay nararapat lang ho talagang kasuhan. Kasi nakakasira ho talaga ito ng imahe. Pero, sa ngayon, wala pa po silang ipakitang kaparihan ng report na makikita hong ebidensya na walang nakasulat sa dinadagdag di umano. Ang tanong ho dyan, itutuloy po ba? Magre-request po ba sila ng hard copy mula ho sa Beverly Hills Police Department at magpahingi sila ng statement sa pagpapaliwanag nito kung ano ba talaga? Totoo ba ito o hindi? Ganun lang ho kasimple yan mga kabalitan eh. Kung may sinasabi ho silang may akusasyon ho dyan, itong gagawin nila. Tawag sila sa Beverly Hills Police Department, sir. Can we request a hard copy of that particular report? Sa incidenting di umano, sabihin natin na talagang ang findings nila ay overdose talaga ng cocaine. At maaari po ba kayong magbigay ng official statement to clarify those issues na ibinabato ho sa amin? Dahil ito ay nakakasira para at least may karampatan ho kaming para at least kami po ay makapagsampa ng kaso sa pamamagitan ng ebidensyang ito. Ganun lang ho yan. Hindi mo na kailangang awayin mo pa yung mga kritiko. Itong si Ao Castro, mga kabalitaan, kulang pa ho ito sa training paano maging undersecretary ho or spokesperson ho mga kabalitaan. Dahil emotional rin ho itong asong ito eh. Hindi marunong mag-control sa sarili, nadadala sa emosyon, kaya ang dahilan, nagiging bagsak ko rin ang rating ni Bongit dahil lang din ho sa kanya. Dahil sa kanyang pang-ugaling pinapakita ho sa mata ng agila mga kabalitaan. Ngayon, sasabihin ho natin na fake news ito. O di sampahan nyo ng kaso. Latag kayo ng ebidensya. Gobyerno ka, natural kayo. I-criticize talaga kayo kasi bayad ho kayo ng taxpayers. Bayad ho kayo namin. Kaya karapatan ho namin na magbigay ng komento. Karapatan ho namin na isa publiko kung ano talaga yung katotohanan at kung ano mga tanong na dapat malaman ng taong bayan. Kung nagustuhan niyo po mga kabayan itong ating video presentation ngayon, huwag kalimutan ho, panatiling tumutok lamang dito sa ating munting bahay. At para malaman ng karamihan kung ano mga ganapan sa ating lipunan, share niyo po yung video ito. At paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhisyon. At sa mga bagong salta, mag-comment at of course mga kabayan, subscribe na rin ho kayo sa ating munting bahay. Lalo na po mga kabaitaan, para at least din, no, araw-araw at agad-agad yung mapapanood yung mga latest uploaded video natin. Buksan nyo lagi inyong notification bell para agad-agad pumasok ko ito sa inyong account at mapapanood yung ating mga bagong videong ina-upload dito kabalitaan. At bago tayo magtapos, as usual ho, lagi ho tayo nagpapasalamat sa ating mga kababayan na abroad dyan sa Dahig, Netherlands. At saludo rin tayo sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum sa inyong lahat. Masalam. And then sa ating makabagong bayan ng ating bansa, ang overseas Filipino workers around the world. Maraming salamat to kabalitaan. Ana Santos, Corazon dyan sa Japan. At sa Lapu-Lapu City sa Cebu, si Mami Rose at Tobias family, mga kabalitaan. At ako'y magbabalik ko sa ilang oras para ho sa mga panibagong impormasyon, balitaan at komprehensibo na mga impormasyon ating ilalahad dito sa ating munting bahay. So God be the glory. Wawa, chip. Peace out.